Mabuti pa, wag mo nang gawin yan. Pwede naman mag-enjoy kahit walang pera. Tulad ng ginagawa ko. Sa mga ordinaryong tao na nagde-date, hindi kailangan ng pera. Ordinaryong tao? Sa tono ng pananalita mo, parang hindi na masaya yan. Hindi, ano ka ba naman? Meron tayong mapupuntahan kahit walang pera. Hindi ka na. Nagsisimula nang magbago ang lahat. At ayoko munang isipin ang mga katanungan ko. Dahil ngayon, gusto ko lang maramdaman ang mga sandaling ito. Madam, handa na po ang lahat. Siya nga pala, may bago po akong balita. Mga bandang 2 o'clock sa Taipei, nakumpirma namin na doon sa Anton Restaurant, nagpunta si Young Master at si Sanchai. Madam, narito ang ticket nyo. Handa na rin ang kotse. Pwede kayong umalis anumang oras. Kumusta? Pwede niyong hawakan. Salamat. Cute yan. Cute nga. Gusto mo Hindi, hawakan? huwag na. Ilayo mo na sa akin yan. Huwag mo sabihin takot ka sa pusa. Ano? At bakit naman ako matatakot dyan? Hindi pa kasi nakakahawak niyan. Ba't ganyan ka makangiti? Si Tao Mingsen na walang kinatatakutan? Takot pala sa pusa? Hindi ba kayo nag-aalaga ng hayop sa bahay? Ayaw kami payagan dati ni Auntie Jade. Anong pinapayagan niyang gawin yun nung bata pa kayo? Basta, pinag-aaral niya lang kami. Ng karate class, aikido at judo. Bakit naman? Para hindi kami makidnap. Nung malit ako, muntik na kasi ako makidnap. Kaya linggo-linggo, nagkaklase kami. Naalala ko nga kasing laki ng mga osing 3 lalaki nagtuturo sa amin. Kaya naman palang galing mo sa labanan. Kailangan ko kasi protektan sarili ko. Nagpunta kasi yung mga kapatid ko sa abroad para mag-aral. Lagi namang wala mga parents ko, nasa ibang bansa. Lagi ka siguro nalulungkot, ano? Hindi naman ako nalulungkot. Kung nalulungkot ka, bakit hindi mo pa aminin? Ang tigas ng ulo mo. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay mo. Hindi na ako nalulungkot ngayon. Dahil nariyan ka. Wala ako ibang gusto kundi ikaw. Ngayon ko lang naramdaman ito. Hindi ka panipaniwala, no? At ang sino mo makailam, kawawa lang sila. Masyado ka namang seryoso dyan? Ang bilis naman lumipas ng oras, madilim na agad. Gutom na nga ako. $100 na lang ang pera ko. Tinapay! Tinapay! May Bili na nagtitinda pala kayo, ng tinapay. tinapay! Sandali, bibili ako Pwede na itong pera ko. Bibili ka ba ng tinapay? Opo, meron po kayong siopaw? Oh, may siyapaw. Ilan ba? 5 piraso po. Ay, salamat. Taming sir? Taming sir? Ha? Ano yun? Wala. Eto, nakabili na ako. Hanap tayo ng mga upuan. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Si Dawing sir. Tapos kumain ng siopaw sa gilid ng daan. Pag may nakakita sa iba, siguradong pagtatawanan ka. Kumain ka na nga lang dyan. Oo, masarap ba? Masarap na rin. Nagiging ordinaryo na rin ang iyong panlasa. Alam mo, mabuti yon. Gusto mo mag-adjust ako sa'yo? Aba, oo naman. Kung ako kasi ang mag-a-adjust sa'yo, tiyak mahihirapan akong gawin yun. Tingnan mo yun, oh. Ang daming bituin sa langit. Kitang-kita rin pala mga bituin kahit nasa daan ka. Ngayon ko lang nalaman yun,
Kanina pa tayo nasa labas hindi tayo napansin ng mga gwardya mo. Makakatakas pala tayo ng madalas. Tama ka. Saan tayo pupunta? Gusto ko... Si Meitsuo. Bakit hindi mo sinagot ng tawag niya? Hayaan mo siya. Hindi naman importante. Dali mo. Ihatid pa kita. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Siguro abala sa pag-ibig. Ay, nasa Japan si Lee. Biglang ayaw lumabas ni Simen. Ay, si Azu naman in love. Watak-watak na ang effort. Sakit ng paa ko. Sobra ka naman. Lagi ka kasi nagkokotse. Hindi ka maglakad. Gusto mo bang kainin yung ginawa kong baon para sa'yo? Okay lang. Sanay naman ako sa pagkain hindi masarap. Hindi na nga kita igagawa. Hindi pala masarap. Eh di wag. Talagang hindi. Bahala ka. Ikaw naman, di ka na mabiro. Magkita tayo bukas. Papasok na ako. Sanchay, Hmm? pahingi naman ng isang kiss. Baka may biglang dumaan. Wala yan, isang kiss lang. Good night. Labas na. Alam ko nariyan kayo. Mula pa lang sa pet shop, nakasunod na kayo sa amin. Sumama na kayo sa amin. Binabalaan ko kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero huwag niyong gagawin sa Sanchay. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Si Azu. Nakonsensya yata. Azu! Hello? Anong ginagawa niyo? Hello? Pinadala kayo ni Mama. Saan niyo ko dadalhin? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Azu! Azu! Hello? Bakit kaya? Tapos na lunch break wala pa siya.
Sansay! Oh, nagmamadali kayong dalawa. Nasa si Ase. Magsama ba kayo kagabi? Magkasama nga kami kagabi pero hanggang 8 o'clock lang. At pagkatapos nun, Hindi ko na alam. Baka umuwi na siya sa bahay. May usapan nga kami ng tanghalian pero hindi niya ako sinipot. Bakit ba? Sa tingin namin may nangyari sa kanya. Hindi namin siya makontak. At di namin makita. May natanggap akong weird na tawag kagabi. Ano ibig mong sabihin? Kasi, hindi ako yung kinakausap niya. May isang tao akong narinig. Parang pinilit siyang sumama. may napansin ka ba kakaiba nung magkasama kayo kahapon? Wala naman. Sanchay! Narito ka pala. Masamang balita. Si Dao Mingse. Nakikout siya. Ano ka mo, nakikout siya? Narinig ko sa mga tao kaya nagtanong ako sa admin. Inutos yata ng principal. Sa tingin ko, effective na yun ngayon. Paano mangyayari yan? Di ba suportado ng pamilya niyo ang eskwelahan? Paano makikikout si Tao Mingse? Si Men, pumunta tayo sa bahay ni Ase. Sige, ihatid mo si Sanchay. Oh, sige. Ang mama ni Tao Mingse, baka kung ano na naman ang gawin kay Xinghe. Malabong mangyari yan. Hindi na inuulit ni Ate yung mga nagawa niya. Sanchay, huwag mo na alalahanin yan. Kami pa rin ang tagapagmana ng aming pamilya. Gagawa kami ng paraan. Halika na. Sanchay, okay ka lang? Palabasin niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Palabasin niyo ako! Sinabi na buksan niyo ang pinto! Ibig mo sabihin bawal din kami rito? Yang Master Shimen, pasensya na po. Ano ba ibig sabihin nito? Tawagin mo nga muna yung headkeeper. Yang Master Mitsuo, malinaw na sinabi ni Madam. Yung mga wala raw pong appointment at mga bisitang darating, kailangan daw naming tratuhing mabuti at pakiusapang bumalik na lang. Kahit na sino pa sila. Sige, maliwanag. Pasensya na po. Yang Master Simen, Auntie Jade, bawal daw kaming pumunta rito. Pababayaan niyo bang mangyari sa amin ng ganon? matanda na ako. Wala nang gustong makinig sa akin sa pamamahay na ito. Ang bagong namamahala ngayon dito ay may sariling paraan ng pag-iisip. Kaya lang naman sila nakikinig sa akin dati dahil nahihiya sila sa akin. Pero ngayon, hindi na nila iniintindi ang matandang ito. Kung gano'n, aalis po muna kami. Sandali lang. Para sa inyo ito. Para sa amin? Sabi ni Yang Master, ibigay ko raw yan. Makakasal sila Dao Mingse at Chatse. Paano naman nangyari yun? Siya nga, hindi mo problema yon kaya huminahon ka. Anong hindi ko problema? Problema ko ang problema ni Sanchay. Anong gagawin mo? Humanda sa akin si Xiaotse. Ayaw niyang tigilan si Dao Mingse. Sinama pa niya sa blind date si Sanchay para makilala yung peking pinsan. Plano niya lang lahat to. Ngayon alam niyo na ang Xiaotse na yon ay hindi pala mabuti. Sige, sumusobra ka na yata. Ah, ganun ba? Peki ba ang wedding picture na yan? Walang kwenta si Xiaotse. Ganun din si Dao Mingse. Paano niya nagawa to? Patay na patay siya kay Sanchay. Lumipat pa siya sa kabila. Ano bang gusto niya? Makapanloko, pakakasal siya sa iba. Pinaglaruan niya ang damdamin ng ibang tao. Xinghe, itigil mo na nga yan. Sanchay, alam ko malungkot ka ngayon. Bakit hindi mo pa aminin? Huwag mo nang pigilan. Pwede kang umiyak o magalit, okay lang. Kung gusto mo, insultuhin mo ng Dao Mingse na yun. Sige, tumigil ka na nga dyan. Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag ka mag-alala, Sanchay. Totoo man o hindi ang kasal na yon. Sabihin na nating totoo. Tiyak pinilit si Ase. Tama yon. Nangako kaming mga F4 na kung sino magpapakasal, best man ang tatlo. Kaya kung papakasal si Ase, hindi lang kami basta iimbitahan. Pinasabi niya lang yon, imposible yan. Oo nga. Nagbago rin ang lahat sa bahay nila.
Nawala na karapatan si Auntie Jade. Dumami pa ang gwardya sa bahay nila. Baka nandyan na ang Reyna. At sa aking palagay, mas lalong... Sanchay, may pumupunta ba rito ng ganitong oras? Wala naman. What sila?